Nagsimula ang pelikula sa mag-inang sina Oko at Mon-ami na kasalukuyang nasa biyahe para makipaglibing. Nagwika si Mon-ami na mag-iiski silang mag-ina matapos ang libing. Binabaybay ng sinasakyan nilang bus ang bulubundukin na natatakpan ng makapal na nyebe. Sa sobrang haba ng biyahe ay nakaramdam ng antok ang driver habang nagmamaneho. Makalipas ang ilang sandali, napansin ng ina ni Mon-ami na tila nawawala na sa linya ang bus. Hindi alam ng lahat na nakatulog na pala ang driver. Napasigaw si Naoko nang babangga na ang bus. Tuluyan na nga ang pagbangga ng bus sa gilid ng bundok. Nagising at nataranta ang driver dahilan upang tuluyan ng mahulog ang bus sa malalim na bangin. Lumipat ang eksena sa ama ni Mon-ami na si Hisoke na nag-aalmusal habang nanood sa telebisyon. Natigilan siya nang malaman niya sa balita na naaksidente ang sinasakyang bus ng mag-ina niya at kasalukuyang nasa ospital ang mga ito. Nagmadali siyang pumunta ng ospital kasabay ang iba pang kapamilya nila. Nalaman niya sa doktor na parehas na kritikal ang lagay ng mag-ina niya. Habang nahihirapan sa paghinga, hiniling ni Naoko sa asawa na itabi sa kanya ang kanyang anak na ginawa naman ni Hisoke. Pinatong niya ang kamay ng asawa sa anak habang nag-aagaw buhay ito at umiiyak. Di nagtagal ay tuluyan nang namaalam si Naoko. Habang wala ng buhay si Naoko, isang mahiwagang sinag ang tila dumaloy mula sa kamay ni Naoko patungo sa kamay ni Mon-ami. Isang himala ang nangyari. Biglang nagising si Mon-ami at nilingon ang ama at ina niya. Labis na ikinagalak ni Hisoke na makitang nagkamalay na ang anak. Tinanong ni Mon-ami kung patay na ba siya na ipinagtataka ng ama. Sinabi ni Mon-ami na siya ay si Naoko. Habang nakaburol si Naoko, marami siyang tinanong sa anak tungkol sa mga nakaraan nila ni Naoko. Nagtataka siya kung bakit alam lahat ng anak niya ang kanilang nakaraan kahit noong pang hindi siya pinapanganak. Matapos magluksa sa pagkamatay ng kanyang asawa, may kakaibang napansin si Hisoke sa anak. Ang mga kilos at galaw ni Mon-ami ay tila mula sa kanyang nasirang asawang si Naoko at hindi pa rin siya makapaniwala sa kababalaghang iyon. Nagpunta siya sa isang library para mag-research at maghanap ng kasagutan tungkol sa nangyayaring kababalaghan sa kanyang mag-ina. Napag-alaman niya na may ganoong kaso sa France kung saan sumapi ang personalidad ng ina sa kanyang dalagang anak. Ngunit makalipas ang 2 taon ay nagbalik ang totoong personalidad ng dalaga. Pag-uwi niya sa bahay ay luto na ang dinner nila. Nang matikman niya ang ulam ay napaisip siya na ang asawa niya ang nagluto nito. Ngunit nang biglang lumitaw si Mon-ami na naka-school uniform ay in-approach niya ito bilang anak niya ngunit iginiit nito na siya ay si Naoko. Habang nasa higaan, nagsuggest si Naoko na pag nasa labas sila ay si Mon-ami siya. Subalit kapag nasa loob sila ng bahay ay dapat ay mag-asawa ang turingan nila. Walang nagawa si Hisoke kundi ang sumang-ayon ngunit di may aalis sa kanya ang pag-aalangan. Inilagay ni Naoko ang wedding ring sa loob ng maliit na stuffed toy ni Mon-ami na sumisimbolo na siya ay nakasapi sa katawan ng kanyang anak. Kinaumagahan ay ipinagpatuloy ni Naoko ang pag-aaral ng anak bilang si Mon-ami. At dahil napansin na sa eskwelahan ang pagbabago ni Mon-ami, ipinaliwanag ni Hisoke sa teacher na dahil sa aksidente ay naapektuhan ang memorya ng anak niya at baka mahirapan itong magpatuloy. Nagsabi ang teacher na huwag siyang mag-alala dahil nandoon sila upang amhalalay sa anak niya. Sa loob ng silid-aralan ay halatang nangangamote si Naoko sa math na matagal na niyang nakalimutan. Pagdating sa bahay ay inabutan niyang naliligo ang asawa kaya hiniluran niya ito tulad ng dating ginagawa niya. Halatang naiilang siya kaya tumalikod na lang siya. Sa loob ng korte, nagrereklamo ang mga pamilya ng mga biktima na sobrang liit ang bayad pinsala na ino-offer ng bus company. Idiniin ng abogado na driver ang may kasalanan sa aksidente. Nag-request naman si Naoko ng masusing imbestigasyon upang malaman ang pananagutan ng kumpanya. Sinabi niya kay Hisoke na hindi siya interesado sa halaga ng bayad pinsala. Hihingi sana ng kapatawaran ng anak ng driver na si Fumio ngunit sinigawan siya ng isang lalaki at sinisi ang ama niya sa nangyari. Nagalit siya at nagsabing hindi mamamatay tao ang ama niya sabay walkout. Hinabol siya ni Naoko na sinabihan siyang walang galang. Nagpaliwanag ang lalaki na ang taong nanigaw sa kanya ay ang taong laging tumatawag sa kanya at nagsasabing mamamatay tao ang ama niya. Tapos ay humingi siya ng sorry kay Naoko bago siya tuluyang umalis. Habang nasa biyahe ay naikwento ni Naoko sa asawa na naghahapit ang bus driver nila dahil may pinapaaral itong nasa kolehiyo.
Nakita niyang ginising ng kasamahang driver ang driver nila na nagsabing galing siya sa pagdadrive ng truck kaya kulang siya sa tulog. Sa hapagkainan, nasabi ni Naoko sa asawa na nahahalata na siya ng teacher na hindi siya si Monami. Nagsabi si Hisoke na nag-aalala lang ito sa kanya at wala ng iba. Nang banggitin ni Naoko ang tungkol sa pagtatalik ay nabilaukan si Hisoke na nagsabing hindi dapat nila pinag-uusapan ang ganoong paksa. Isang araw, nagkita si Hisoke at teacher ni Monami sa OSAVE. Napagkwentuhan nila ang kalagayan ni Monami sa eskwelahan. Nang magkadikit sila sa upuan ay tila nakaramdam ng pagkagusto si Hisoke sa teacher. Nalaman ni Hisoke na magkapit-bahay lang pala sila. Sa di kalayuan ay nakita sila ni Naoko na nakaramdam ng sobrang selos. Mabuti na lang at malaki ang kanyang pangunawa. Sa swing, nabanggit ni Naoko na gusto niyang kumuha ng kursong cerebral medicine upang madiskubre kung ano ang nangyari sa kanya. Duda si Hisoke na kayang gamutin ng siyensya ang pagsanib ng personalidad niya sa anak. Nagsabi si Naoko na gagawin niya ang gusto niyang gawin para sa kanya at para na rin sa anak niyang si Monami. Pakiramdam ni Hisoke ay nalalamangan na siya ng asawa ngunit nagsabi siya na lagi siyang nandoon para suportahan ang asawa. Nagmag-swing si Naoko na parang teenager ay pinigilan siya ni Hisoke. Nagtataka ang napadaang kapitbahay na Naoko ang tawag niya kay Monami. Sa bahay habang nagluluto ay nag-aaral si Naoko. Pinagbutihan niya ang kanyang pag-aaral sa eskwelahan. Pinagpatuloy niya ang mabuting pakikisama sa mga kaibigan at mga kaeskwela bilang si Monami. At pagdating sa bahay ay hindi niya kinakaligtaan ang kanyang tungkulin bilang asawang si Naoko. Dumating ang araw ng resulta ng kanyang college entrance exam at masaya silang nalaman na kasama siya sa mga pumasa. Masaya si Naoko na muli silang nakapag-date ni Hisoke sa paborito nilang restaurant. Nabanggit ni Naoko na oras na siguro para dagahan ni Hisoke ang teacher niya. Subalit binanggit ni Hisoke na mayroon na siyang Naoko na ikinagalak at pinagpasalamat ng asawa niya. Nagtataka ang chef ng restaurant sa kinikilos nila pero ipinagpalagay na lang ng mga ito na baka ganun lang talaga ka-sweet silang mag-ama. Sa pag-uwi ay bitbit ni Hisoke si Naoko na lasing. Papalitan niya sana ng damit ang asawa, ngunit nang makita niya ang katawan ng anak ay nag-alangan siya at kinumutan na lang ito. Sinubukan siyang lambingin ng asawa na nagsabing itatago niya ang kanyang mukha at hindi magsasalita. Ito ay upang magawa nila ang dati nilang ginagawa bilang mag-asawa. Nagsabi si Hisoke na hindi tamang gawin iyon sa katawan ni Monami. Nagsabi ang asawa na gagamitin niya na lang ang kanyang bibig. Muli ay tumanggi si Hisoke na wag na siyang magsasalita ng ganoong bagay na nakaharap sa kanya ang mukha ng anak. Naintindihan ni Naoko ang kabutihan ng asawa at nagsabing doon na lang siya matutulog sa silid ni Monami simula bukas. Pero sa ngayon ay humiling siya sa asawa na doon na muna siya matutulog katabi niya. Kasama ang mga kamag-anak, sinelebrate nila ang pagpasa ni Monami sa college entrance exam. Di mapigil ang umiyak ni Naoko nang sabihin ng kanyang ama na hinanda niya ang masarap na noodles para kay Monami. Tinanong siya ng kanyang pinsan kung may boyfriend na siya. Sumagot si Hisoke na hindi siya papayag na magka-boyfriend si Monami. Wala silang kamalay-malay na si Naoko ang nasa katawan ni Monami. Habang minamasahe ni Naoko ang ama, sinabihan siya nito na payagan nila si Hisoke na mag-asawang muli kapag may nagustuhan itong ibang babae. Ikinalungkot ito ni Naoko pero tila wala siyang magagawa sa komplikadong sitwasyon nila. Lumipat ang eksena sa pinangyarihan ng aksidente kung saan ay napatanong si Naoko kung nasaan na kaya ang anak nilang si Monami. Nandoon din si Fumio na nagdadalamhati rin sa pagkawala ng kanyang masipag na ama. Sa restaurant ay nakatabi niya si Hisoke at Naoko sa upuan. Nang magbabayad na siya ay nalaman niyang nawala ang kanyang wallet. Sa kabutihang palad ay nandoon si Hisoke na binayaran ang kanyang bill. Kinabukasan ay agad naman niyang binayaran si Hisoke. Nang tanungin siya kung nakatanggap ba siya ng compensation mula sa pinagtatrabahuhan ng kanyang ama ay sinabi niyang hindi dahil nag-double job ang ama niya na mahigpit na ipinagbabawal. Nag-alala si Hisoke sa kalagayan ng binata na tumigil na sa pag-aaral. Sinabi nito na nagtatrabaho siya sa isang noodle shop. Nabanggit niya kay Naoko na nakatulog ang ama niya kaya nangyari ang aksidente. Tanggap niya ang walang ingat sa pagmamaneho ng ama dahil naghahapit ito. Marahil ay baon din ito sa utang dahil sa pag-i-scatter. Sinimulan ni Naoko ang pag-aaral ng medisina sa isang universidad na matagal na niyang pangarap.
Sa uwian ay inalok siya ng estudyanteng si Numa na sumali siya sa sailboat club dahil kapag medisina raw ang kurso mo ay importante ang stamina. Isang gabi, tumawag si Numa kay Naoko na halatang ikinaselos ni Hisoke dahil telebabad ang usapan ng mag-clubmate. Nang buksan ni Naoko ang pinto sa kanyang silid ay nandoon si Hisoke na nakikinig pala. Ipinaramdam ni Hisoke na nagseselos nga siya. Binalaan niya si Naoko na baka isahan siya ng lalaking kausap niya sa telepono. Ipinaalala niyang mag-asawa sila at huwag niya itong kalilimutan. Matapos ang klase, nakita ni Hisoke si Naoko na hinatid ni Numa. Habang kumakain ay may namuong tensyon sa dalawa. Nagseselos si Hisoke habang si Naoko naman ay naramdamang wala ng tiwala sa kanya ang asawa. Muling tumawag si Numa upang sabihin ang kanyang tunay na nararamdaman kay Naoko. Sinabi nito na susunduin siya kinabukasan sa isang restaurant sabay baba ng telepono. Di alam ni Naoko na lihim na nakikinig si Hisoke sa usapan nila ni Numa. Kinaumagahan ay sinubukang yayain ni Heisuko ang asawa na mag-lunch sa labas at tinanong siya kung may lakad ba siya. Nagsabi siyang wala, ngunit kinalaunan ay nakahanap siya ng dahilan para hindi matuloy ang date nila. Nagpanggap siyang may bigla siyang gawain sa eskwelahan. Hindi niya alam na maingat siyang binabantayan ng kanyang asawa. Tahimik itong nagmamasid sa bawat kilos niya. Pagdating ni Naoko sa restaurant na usapan nila ni Numa ay nagulat siya nang biglang hinarap ni Hisoke si Numa. Nagpakilala siya bilang ama ni Monami at hindi na siya pwedeng makipagkita sa anak niya. Walang maisip na dahilan si Hisoke kung bakit, kaya isinigaw niya sa harapan ng binata na galing sila ni Monami sa ibang planeta. Dahil dito, ang date ni Monami ay biglang natapos sa kahihiyan. Napuno ng lungkot at galit si Naoko nang matuklasan niyang may nakatagong aparato sa kanilang bahay na ang layunin ay para subaybayan siya. Agad niya itong winasak habang ramdam niya ang pagkawala ng kanyang kalayaan. Nagtalo silang mag-asawa, ngunit sa katotohanan ay tatlong damdamin ang nagtagpo sa iisang katauhan dahil sa presensya ni Naoko sa katawan ni Monami. Gusto ni Naoko ng privacy at kalayaan ngunit di pumayag si Hisoke na nagsabing naging tapat siya at hindi pinatulan ang mga babaeng nagkakagusto sa kanya. Ito ay dahil alam niyang nandoon pa ang kanyang asawa. Sa totoo lang ay wala na siyang bembang dahil sa sitwasyon. Gayunpaman, nandoon pa rin siya para sa kanyang mag-ina. Mangiyak-ngiyak na sinabi ni Naoko na wala siyang choice kundi ang ituloy ang buhay niya bilang si Monami. Sa huli ay nagsisihan sila at naghiwalay muna. Nagpunta si Hisoke sa bar upang uminom at magpalipas ng oras. Kinagabihan ay parang walang nangyari. Hinubad ni Naoko ang tuxedo ni Hisoke na dati na niyang ginagawa kapag darating ang asawa. Sa kanilang pagtulog ay pinatay ni Naoko ang ilaw upang magawa na nila ang dati nilang ginagawa bilang mag-asawa. Naaaninag pa rin ang mukha niya ni Hisoke kaya nag-aalangan ito. Tumalikod si Naoko upang hindi makita ang mukha niya ng asawa kaya sinubukan itong galawin siya. Sa huli ay nanaig pa rin ang pagiging ama niya at nagsabing hindi nila kailangang gawin iyon. Kinabukasan ay parehas na malungkot ang dalawa dahil sa kakaiba at komplikadong sitwasyon nila. Pagsapit ng gabi pa uwi ay muling nagkita sina Hisoke at Fumio. Nagpalipas muna siya ng oras sa restaurant. Ibinalita ni Fumio na assistant manager na siya at magiging manager sa bagong bubuksan na noodle shop. Ikinatuwa ito ni Hisoke na nagsabing magiging masaya ang ama niya. Inamin ng binata na hindi niya tunay na ama ang driver at nalaman niya ito kailan lang ngunit hindi na mahalaga iyon. Pagdating sa bahay ni Hisoke ay agad niyang hinanap si Naoko. Nagsabi ito na may hinanda siya para sa kanya. Nang pupunta si Naoko sa kusina ay tinawag siya ni Hisoke ng Monami na ikinabigla niya. Sinabi ni Hisoke na mayroon na siyang karapatan na mamuhay sa paraang gusto niya. Inamin niya rin na ayaw niyang nakikitang nahihirapan si Naoko na gustong ituloy ang buhay bilang Monami. Nalungkot si Naoko at umiyak sa kanyang silid hawak ang maliit na stuffed toy na may wedding ring niya sa loob. Kinaumagahan, nagising si Hisoke sa tawag ng anak na tinawag siyang daddy. Tila nagbalik na ang anak niyang si Monami sa totoong katawan niya. Nagsabi ito na naguguluhan siya dahil ang alam niya ay kasama niya ang kanyang ina sa bus. Sinabi niya na wala siyang naaalala. Agad na ipinaalam ni Hisoke sa anak ang nangyaring aksidente. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa anak na patay na ang katawang tao ng ina niya pero buhay pa ito. Hindi maintindihan ni Monami ang mga sinasabi ng ama niya.
Ipinaliwanag ni Hisoke na 2 taon na nabuhay ang ina niya sa katawan niya at nag-aral pa nga ito ng medisina. Sinabi ni Monami na isa itong kasinungalingan. Naalala ni Hisoke ang nabasang artikulo na 2 taon din ang tinagal ng pagkatao ng isang ina sa kanyang anak bago bumalik ang totoong pagkatao ng dalagang anak. Maya-maya lang ay biglang sumakit ang ulo ni Monami at nawalan ito ng malay. Nang magkamalay ay muling bumalik ang pagkatao ni Naoko sa katawan ni Monami. Ipinaalam ni Hisoke na nagbalik saglit ang kanilang anak. Ikinatuwa ito ni Naoko na nagsabi na sigurado siyang muling magbabalik ang kanilang anak. Nagwika si Hisoke na mahihirapan si Monami na intindihin ang mga nangyayari. Nabanggit ni Naoko na susulatan niya ng liham ang anak upang mas maunawaan nito ang mga nangyayari. Isang umaga ay muling nagbalik ang pagkatao ni Monami. Binasa niya ang sulat ng ina upang mas lalo niyang maunawaan ang sitwasyon. Natuwa si Monami na nagsabing susulatan niya rin ang ina. Kahit papaano ay nabunutan ng tinik si Hisoke dahil parehas niyang nakakausap at naipapakita ang kanyang pagmamahal sa kanyang mag-ina. Ang paghaplos sa kanyang baba at pagkuskos sa kanyang mga pisngi ang kanyang palatandaan na si Naoko ang kausap niya. Ipinakita ni Naoko ang sulat ni Monami na nagsabing parehas nilang gusto ang kursong medisina. Alam ng ina ni Monami na kakayanin niyang makipagsabayan sa mga classmate na kumukuha din ng medisina. Napag-isip-isip ni Naoko na panahon na upang tuluyan na siyang mawala sa katawan ng anak. At iyon ang kinatatakutan ni Hisoke na mangyari dahil nasanay na siyang magkakasama silang tatlo. Nakiusap si Naoko na manatili si Hisoke sa tabi niya hanggang makabalik si Monami ng permanente sa totoo niyang katawan. Sa trabaho ay napansin si Hisoke ng kanyang mga kasamahan na nagbabalik na ang dati niyang magiliw na disposisyon sa buhay. Gumamit na sila ng video recorder upang mas maipakita nila ang kanilang kasiyahan at mas maipadama nila sa isa't isa ang kanilang pagmamahal. Nagagawa ni Monami na ipagluto at ipamili ng gamit ang kanyang ina. Samantalang ang kapitbahay naman nila ay tila nawiwerduhan sa mga kinikilos nila. Isang araw, kumain ang mag-ama ng ramen sa noodle shop na pinagtatrabahuhan ni Fumio. Makikitang tila natitipuhan ng binata ang dalagang anak ni Hisoke. Sa bahay, sa pagkatao ni Naoko, nagsabi ito sa asawa na gusto niyang samantalahin ang mga pagkakataong magkasama sila dahil pakiramdam niya ay hindi na magtatagal ang pagkatao niya sa katawan ni Monami. Nabahala si Hisoke sa salitang binibitawan ni Naoko. Natanong nito na hindi na ba sila magkikita tapos ay nakatulog ito. Sa hardin, inakala ni Hisoke na nandoon si Naoko. Nagsabi ang anak na napapansin niyang halos hindi na nag-take over ang ina niya sa kanyang katawan kaya kailangan niyang alagaan ang mga bulaklak na alaga nito. Nagsabi si Monami na nagbili ng ina niya na yayain niya ang ama na magpunta sa Cape Lighthouse. Napaisip si Hisoke dahil iyon ang lugar kung saan sila nagkakilala ni Naoko. Kinabukasan ay nagtungo ang mag-ama sa Cape Lighthouse. Natanong ni Monami sa ama na matutuwa ba siya kung tuluyan na siyang magbabalik. Ipinadama ni Hisoke sa anak na nagagalak siya at siguradong ikasisiya rin iyon ng kanyang ina. Makalipas ang ilang sandali ay inantok si Monami at nakaidlip sa balikat ng ama niya. Pagkagising niya ay nasa katauhan na siya ni Naoko. Masaya nilang pinagsaluhan ng ice cream. Napunta sa seryoso ang usapan. Nagpasalamat si Naoko sa asawa sa pagdadala sa kanya doon sa kanyang huling araw sa mundo. Labis itong ikinalungkot ni Hisoke. Humirit si Hisoke sa asawa kung may magagawa ba siya para manatili siya. Hinawakan ni Naoko ang baba ni Hisoke at nagpaalam habang tumutulo ang kanyang mga luha. Sa huling sandali, nakita ni Hisoke ang imahe ng kanyang asawa. Nagpasalamat ito at nagsabing lagi siyang alalahanin. Nang halikan niya ang asawa ay ngumiti ito at sumandal sa kanyang balikat. Doon tuluyan nang naglaho ang kaluluwa ng ina mula sa katawan ng anak na nag-iwan ng alaala at pagmamahal na hindi malilimutan. Nang magising si Monami ay umiyak siya nang malamang tuluyan nang namaalam ang kanyang ina. Makalipas ang ilang taon, ikinasal si Monami sa isang lalaki na labis na hinangaan ng kanyang ama. Ito ay ang mabait na si Fumio na nagsumikap upang makaahon sa kahirapan. Sa loob ng isang silid, sa isang tahimik at solemn na sandali, nagpasalamat si Monami sa pag-aaruga ng kanyang ama sa mahabang panahon. Nang lumapit ang ama ay maingat niyang hinaplos ang baba nito. Napaisip si Hisoke dahil si Naoko lang ang natatanging gumagawa sa kanya ng ganito. Nagulat si Monami sa reaksyon ng ama.
Napagtanto ni Hisuke na hindi na talaga nagbalik ang kanyang anak na si Monami sa sariling katawan niya. Sa matagal na panahon ay nagkunwari si Naoko na namaalam na siya sa katawan ng anak upang ipagpatuloy ang buhay ng katawang lupa nito nang walang hadlang. Nang makita ni Hisuke ang maliit na stuffed toy na may wedding ring sa loob ay naisip niyang mahalaga pa rin siya kay Naoko kaya hinayaan na niya ito sa kanyang kagustuhan. Maya-maya lang ay dumating si Fumio. Humingi ng pabor si Hisuke sa kanya. Isang bagay na kailangang gawin ng ama ng babaeng ikinasal. Iyon ay suntukin siya ng 2 beses. Nagtaka si Fumio sa gustong gawin ni Hisuke. Unang suntok ay dahil kinuha niya si Monami. Pangalawa ay para sa ibang tao. Hindi alam ni Fumio na ang tinutukoy ni Hisuke ay ang kanyang asawang si Naoko na nasa katawan ni Monami. Matapos niyang suntukin si Fumio ay binati niya si Naoko. Sa huli ay nalito si Naoko sa dapat niyang maramdaman. Hindi niya alam kung matutuwa o maiiyak siya.